Ang atin naman mga kapuso ay nagsimula na rin dumagsa dyan po sa Baguio City habang papalapit na ang Semana Santa. At dahil marami na ho tayong mga kababayan dyan, asahan na ho natin ang pagbigat ng daloy ng trapiko at maging alerto rin ho tayo sa mga accommodation scams. Usong-uso ho yan. Kaugnay ho niya, may balita ang ating kasamang si Salima Refran. Habang painit ang panahon, ang summer capital of the Philippines na Baguio ang paboritong dayuhin ng marami. Ilang araw bagong Semana Santa, marami nang umakyat para damhin ang malamig nitong klima. Ayon sa Pag-asa, pumapalo ang temperatura mula 16 hanggang 26 degrees Celsius at magpapatuloy yan hanggang sa susunod na linggo. Sa mga bisita nating aakyat dito sa Baguio City, ugaliin magdala lagi ng pananggalang ng ulan dahil sa hapon kasi may mga expected tayo na pag-ulan. Umabot sa 150,000 ang mga turista noong Semana Santa 2024 ayon sa Baguio Tourism Office. Inaasahang dadami pa yan sa susunod na linggo lalo't maraming pwedeng puntahan, gawin at tikman sa lungsod. After we have been designated as a UNESCO Creative City, parang there's been a renaissance of culture and arts scene here in Baguio City, not only in terms of art galleries or museums, but even in gastronomy. Nasa 1,600 ang registered accommodation sa Baguio mula sa malalaking hotels hanggang sa mga homestays. May listahan yan sa Visita Baguio website. Maaari ring mag-message sa FB page ng Baguio Tourism para i-check kung totoo ba ang tutuluyan ninyo. Dumarami raw kasi ang mga nabibiktima ng accommodation scam. They will pause yung mga properties. Pinapa-down payment agad na kesyo it's a limited slot lang. Pag pinupuntahan po nila yung lugar, wala pala yung ganong lugar. So it's fake. Ihanda rin ang sarili sa matinding traffic, lalo na sa sentro ng lungsod. Normally po, ang mga nagpa-flight po na sasakyan natin sa Baguio is 30 to 35,000. Nagka-times 3 po siya pagka peak season po natin, kagaya ng Holy Week po. Maaari rin namang gumamit ng tinaguriang bakasyon lanes o mga kalsadang iiwas na sa downtown papunta sa ibang tourist destinations. Pwede ring mag-download ang BCPO View Baguio app sa pamamagitan ng QR code. May updated traffic situation sa kalsada, crowd estimate sa tourist locations at dami rin ng available pang parking slots. Nakalagay po dyan yung mga major intersections natin para po makapagplano tayo ahead of time kung saan po tayo pupunta at saan po tayo dadaan. Mahigpit na pinatutupa dito sa Baguio City ang mga traffic ordinances. Ang obstruction, illegal parking at paglabag dun sa number coding, may multang 500 piso. Ang mga hindi naman magbibigay sa mga tumatawid dito sa pedestrian lane, may multang 1,000 piso. Nasa 600 pulis at volunteers ang naka-duty para panatilihin ang kapayapaan sa lungsod at umalalay sa mga bisita. Bukas na ang Cannon Road pero para lamang sa light vehicles. May ilang bahagi naman na ginagawa pa rin kaya magbaon ng pasensya. Pwede ring dumaan sa Marcos Highway paakyat ng Baguio City. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.